Good morning sa lahat ng mga totoong tagasunod ni Kristo. Welcome to my channel, Relationship with God Vlog. So ngayon, ang ibabahagi natin na salita ng Diyos ay itong Acts chapter 2 verse 1 hanggang 15. Ito siya. Pero babasahin ko lang itong hanggang chapter 4. Sabi ko kapon yung about sa yung ugali na hindi nalulugod ang Diyos sa akin o lalo na sa ating lahat o sa ating lahat. Yung tinatawag na madali, yung meron pang espiritu dyan na nasasaktan sa loob ng puso mo, the spirit of hearts nasa puso mo. May time kasi na merong isang tao na ininsulto ako, sobra talaga nasaktan yung puso ko, and then merong akong tinanong sa Diyos, din the Lord replied, bakit kanila sinasaktan? Dahil gusto kong tanggalin ang ugali na hindi ko kinalugdan sa iyo. Ayan. So talagang napatingala ako sa langit na medyo nagtaka din. After minutes, I think mga 30 minutes or something, meron uli akin ng bully ng insulto. Wala na akong naramdaman na sakit after noon at nag-smile na lang ako. Until now, hindi na talaga ako nasasaktan yung mga ganyan-ganyan na masalata. Although nagagalit ako, natural naman. Kasi yung si Kristo nga, grabe magalit, diba? Mga apostol, lalo na si Paul. So ayun, next na lang natin yan pag-uusapan kasi itong mensahe na Acts chapter 2 o gawa chapter 2 ito yung mukhang pinakita sa akin ng galing o mukhang pinakita kasi ito yung na-plus sa isip ko. So babasahin ko, if you have Bible, just open it with me. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay at na kinaroonan nila. May nakita silang wari, mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So ayun, meron pa ba ito ngayon yung mga ganitong tinatawag ito revival speaking tongues. So bakit ganito ang nangyari? Ba't iba yung mga sinalita na? Kasi marami mga tribo sa Israel at iba pang mga kalapit bayan na sa loob ng Israel na naroon at nakatira doon. Kaya ang binigay sa kanila ni God is bawat isa sa kanila ay yung mga wika na sinasalita ng iba't ibang mga lahi para naman maintindihan ng ibang mga lahi na kung ano ang mga sinasabi. So meron na nagsabi na lasing lang itong mga tauhana, ganyan-ganyan, at nagtaka yung iba bakit nakapagsalita na itong mga tao to ay hindi naman nakapag-aral. So dahil dito nagulantang ang buong Israel sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming naligtas, I think 3,000 plus something or sa araw na yon dahil sa kapangyarihan ng Diyos. So ngayon na panahon meron pa pang speaking tongues. Kung makita mo may speaking tongues naman, makikita mo sa mga video, pero hindi po lahat na nag-speaking tongues ay sa Diyos, okay? Kasi pwede din mag-speaking tongues ang demonyo. So hindi lahat ng speaking tongue ay galing sa Diyos, o yung iba naman is parang nagiging exercise na lang kasi siguro before napospos sila ng banal na espiritu at marunong, tapos nag-speaking tongues sila. So after na nawala ang Espiritu Santo sa kanila kasi nag-disobey sila sa mga tinatawag dito itong mga utos. Halimbawa may mga inutos ng Diyos, hindi sila nakinig or mga disobedient sila, kaya parang nagtampo ang Holy Spirit sa kanila at wala na, para nang malayo na sila. Tulad ng dito sa amin, maraming mga pastors dito na pumasok sa tinatawag na investment scam, at marami mga tao, mga Christian believers na pumasok at talagang na-scam sila. So ang mga leader noon is ang mga leader dito sa church is mga pastor, at doon sa main naman is mga pastor din. So hindi siya maganda. So pero nakapag-speak in tongues din sila. So sa Diyos ba sila? Sa tingin ko hindi na, kasi malabo na eh. Meron ka ng tinatawag na bahid ng kasalanan.
sabi nga ni Apostle Peter, nang binigyan daw, pinagtalunan nila yung pera, pagkain sa mga widow, na sana ibigay sa mga apostol. Sabi ni Peter, ah, hindi sila tatanggap ng pera. Ang kanilang panahon ay para lamang sa pagbigay o pag-preach ng salita ng Diyos at fasting. Pero ano sila, nag-choose sila ng mga tao na mapagkatiwalaan sa pera. So ayun. So bawal po sa mga alagad ng Diyos na pera ang magiging sentro. Dapat lang tayo, tinatawag na preach lang talaga kung talagang alagad ka ng Diyos, kasi binawal sa Biblia eh. Kaya minsan kung mag-iisip ka, tama si Soriano na talagang hindi siya humahawak ng pera. Pero hindi ako believe ko Soriano, pero tama yung kanya tinatawag na talagang hindi pwede ang mga alagad ng Diyos maghawak ng pera. Dito kasi merong nag-preach na in-invite ako. Maganda naman yung preach niya. Nung nahuli, nag-pray siya, sabi niya, kayo mga membro, huwag kayong humawak ng pera, baka i-curse kayo ni God. So yun, hindi naging maganda, so hindi na ako bumalik. So yun, sa ngayon ng panahon, meron pa ba? I think meron pa. Meron namang mga revival sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ewan ko sa Pilipinas kung nangyayari pa. 20 years plus ago, ito pa yon. Meron pa mga ganito, yung fire of the Holy Spirit. Naranasan pa namin. Kikita pa ng iba, yung mga spiritual eyes, yung mga tao na nag-fire, na nagpe-preach, nakikita na nag-fire sila. So 20 years pa ago, iwan ko ngayon sa Pilipinas kung meron pa. So baka ang tanong nyo kung sabi naman ni Paul na yung sinasabi na mas mabuti pa magsalita ako sa salita na kunti lang na maintindihan ng marami kaysa magsalita ako ng marami na hindi naman naintindihan. So maging literal lang po tayo at tinatawag na literal at spiritual. Sa literal po na na way, meron po talagang ganyan na ang dami-daming mga iabot na 1 oras yung preach, 2 oras, wala namang kalaman-laman. So mabuti pa yung magsalita ka lang ng konti, pero tago sa puso yung salita na binabahagi mo sa tao o sa congregation man. So hindi ba yung speaking tongues si Paul? Nag-speaking tongues din si Paul, pero hindi niya na sinalaysay talaga yung kanyang karanasan sa speaking tongues, kasi he was a apostle of the Gentiles. So hindi niya na hindi niya na masyadong exercise. Pero speaking tongues si Paul, mababasa natin sa Biblia yan. So ayun. So for me, nag-speaking tongues din ako every time na napipray ako, when the Holy Spirit will move o was moved. So I do speak in tongues by the power of the Holy Spirit. Kasi in books of Acts kasi meron dyan sinasabi na the Holy Spirit will teach you to pray that you will not be uttered. Ayan. So yun ay tawag na groaning and speaking, crying, ganyan na prayer. So kung hindi ka mag-i-speak in tongues, hindi rin siya problema yon, kasi meron din ng mga tao na pospos ng banal na espiritu ng Diyos na hindi nag-speak in tongues. So depende kasi yan sa paggamit ng Diyos sa iyo. At dapat din nating intindihin na sa Biblia ay meron tayong tinatawag na gift sa church, di ba? So iba't ibang gift, mag-function talaga yan. So yan na naman ang ating pag-uusapan sa susunod, kasi yung ating cellphone maliit lang memory, so hindi na siya mag-upload pag mataas na. So ipapatuloy natin ito sa sunod, itong about itong pagpuspos ng Espiritu Santo sa mga tagasunod ni Kristo in Book of Acts chapter 2. Yun lang, good morning and God bless you all.